isambahan. Hallelujah. Ako'y sumasamba, sinasamba ngalan mo. Sinisambahan mo. Hallelujah. Ako'y sumasamba. Ang bahal natin mga kabugan ng alahan. Communion and foot washing, kag sa atong Thanksgiving.
So, i-prepare natin atong mga kagalingan mga kabutuan. Hallelujah. Imo natin, itudlo natin atong best. Kaya natin mamaaga ang matabo next year. Palapakan natin atong Ginoo. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Book of Proverbs, chapter 22, verse 4. Proverbs 24 says, by humility in the fear of the Lord are riches and honor and life. Amen. Book of Psalms 34, verse 11. Come ye children, hearken unto me, I will teach you the fear of the Lord. Joshua 4:24. That all the people of the earth might know the hand of the Lord, that it is mighty, that we might fear the Lord thy God. Magawali ako mga kabutan sa mensahe. Pero naman dyan nato nakasingit depende sa mga teaching, sa mga preaching, sa mga tanan mga kabutan. Pero kinaman dyan na tayo mga kabutan tutukan din nato. Tutukan din nato attention. The fear of the Lord. Tanan magambal, the fear of the Lord. So God bless us all. Pwede kitang palingkod mga kabutan. Hallelujah. Amen. Praise God. Kung mo daka simple ito ko common mga kabutuan pero tamang importante. Tamang din siya importante mga kabutuan para manatan. First, intindihan natin what is the meaning? The fear of the Lord. Having a deep respect, reverence, and awe of God's power and authority. It leads one to love Him. Diyan mga kabutuan, hallelujah. Ang pagkahadlok sa Ginoo gali mga kabutuan, hallelujah, nagapakita sa atong magalong na respeto, reverence, pinakamataas na respect sa Diyos lang di ang mga kabutuan at sa mga tao sa Diyos ang word niya ginagamit niya reverence. Mga pari. Pero mga kabutuan, hallelujah, diyan natin makita mga kabutuan kung daw magaling importante ang pinakamataas na respect na matuglo nato, ma-express at maihimok nato diyan mga kabutuan kung kita may fear of the Lord. Our awe of God's power. Hallelujah. Grabe mga kabutuan, dapat may paghanga ang pagsaan natin sa bahog of authority. Kag amo diyang nag-lead kung may fear of the Lord kita, it leads us to love Him. Diyan natin may pakita at matutuod kita natin love sa Diyos if you have that word or that praise, the fear of the Lord. Palakpakan natin si Diyos. Hambal mga kabutuan, hallelujah, sa 34 verse 11, come ye children. Kari, kamo mga anak, hearken unto me. Pamatik kamo, I will teach you the fear of the Lord. Ang paghadlok na sa Ginoo mga kabutuan, kinahanglan, mag-itudlok. Kinahanglan tunan. I will teach you the fear of the Lord. Abi nato mga kabutuan, hallelujah, ang paghadlok ka isang interpretasyon nato sa paghadlok sa Diyos. Hadlok kita sa Diyos kay impyerno. Hadlok kita sa Diyos kay amo di ang Diyos kay terror ang Diyos. Hadlok kita sa Diyos kay nga mga kabutuan, hallelujah, bagay na kung kaisa na misinterpret naton ang mga puntos na gusto sa Diyos. Abi nga mga kabutuan, kung may mga tao nga dapat din maghahadlok sa Diyos, pagkahadlok mga kabutuan na may magalong na pagrespeto kag pagpalangga sa Diyos, kita rin na. Kitaon na mga kabutuan, hallelujah. Kailan taon nato mga kabutuan, hallelujah, ang pulong sa Diyos tulad ko, muna lang sa tao. Daw sa wara, nag-aumpok na lang. Kung kaisa mga kabutuan, kinakadawan, ginamak nila mga kabutuan ang pagdayaw natin sa Diyos, ang pagsimba sa Diyos. Ginamak sa kalibutan. Gakat daw sa mga kabutuan, hallelujah, habang
Ginamention o ginagamit na lang mga worship and praise na ginahimo nato para sa Diyos. The word hallelujah. Oh, praise the Lord. Nakatawa niya sa kalibutan. Kung sila yung mga kabutan, ginahimo ng dali ato, wala sila mga intindi kung ano. Hallelujah ang nakapaloob sa mga pagdayaw. Hallelujah kapag simba pagpasalaman sa Diyos. Wala rin nilang intindi. Palakpakan natin si Jesus. Okay. Learning to fear the Lord. The fear of the Lord is an awareness that you are the presence of the Holy. Awareness. Dapat naman natin mag-imayo kita mga kabutuan. Hallelujah. Nasa oras ka rin nga may pagkahandog ikaw sa Diyos, mga kabutuan. Pag-acknowledge, mga kabutuan, na you are in the presence of the Lord. Kapag may fear of the Lord ikaw, pag-acknowledge, mga kabutuan, hallelujah, may lara, imaw mo ang Diyos. Hallelujah. Kung ang Diyos banal, He is a just and almighty God, and that He will hold you accountable for your motives, our thoughts, our words, and actions. We are accountable for all. Hallelujah. Tanan, mga works, mga pinsa, mga pulong, our actions, our motives. Kaya ang Diyos, mga kabutuan, hallelujah, tungkol He is the omniscient, the omnipotent, He knows everything, hallelujah, He is all power. Tanan, mga kabutuan, hallelujah, yara sa Diyos, kaya wala sa mga bagay na natago sa Diyos. Kaya naman ang nagkakita sa Diyos, mga kabutuan, hallelujah, kung paano natin kinarespeto ang Diyos. Kung daw ano nato kakilala ang Diyos. Sabi nyo na-remember nyo mga kabutuan minsan, ang team pala sa mayang people ni Diyan na know God, know God. Kilalahon ang Diyos, alamin ang Diyos, know love. Kasi kung kilala mo ang Diyos, manan mo. Hallelujah. Ang imong mga ginahimo, ang imong pagpalangga sa Diyos, ang imong respect sa Diyos, ang mga ginahimo natin mga kabutuan naman, ang imong mga kabutuan, hallelujah, tungkol ini nga Diyos, labing gamhanan na Diyos, kagula sa bagay na natago sa Diyos. Respect God's word. To fear God is to desire to live in harmony with His righteous standards. Kahandog sa Diyos, mga kabutuan, ang mga bagay na ginadisara kinhandog sa mga anak sa Diyos. Hallelujah, pagkabuhi na may harmony together. Hallelujah, with His righteous standard. The standard of God. Ang diyang standard, mga kabutuan, ng prinsipyo na ibutang sa Diyos. Hallelujah ka natin, mga kabutuan, kung paano kita mag-stand firm. Magpapilin, mga kabutuan, hallelujah, na nagatindog sa pagkamataro. Pagpanudlo sa doktrina, mga kabutuan, sa Diyos, sa iyong kapulong. And to honor Him in all that you do. So, paagi sa atong mga ginahimo, mga kabutuan, dito natin ay pakita na ginarespeto natin, na ginapasidog na natin ng Diyos. Palakpakan natin ang atong Ginoo. Kaysa mga kabutuan, hallelujah, habang nagtutulog minsan, habang mga kabutuan, ang pulong sa Diyos, nag-deliver mga kabutuan, doon sa wala na lang iban. Doon common na lang mga kabutuan, hallelujah. Kaysa mga kabutuan, daw ina-take for granted lang natin ang Word of God. Mura katakamaan, mga kabutuan, kung kita nag-respeto sa pulong sa Diyos, directamente, ina-respeto natin ang Diyos. Palakpakan natin natin Ginoo. Hallelujah. So the Word of God is an essential part of growing the fear of the Lord. I-reject kita mga kapatid, mga source niya. Ang Diyos mga kapatid, hallelujah, mga bagay na mga tugro, at mga guide ka natin mga kabutuan, kung pag-isurihan, fear of the Lord. Hindi natin mamalaan, hindi kita mag-learn. Hindi natin mga kabutuan, mag-isurihan, makita mga kabutuan, hallelujah, ang bugos na kabutuan sa Diyos sa kabuhi natin. Paano ka makaluka sa Diyos kung wala kang inumanaan? Sa pulong sa Diyos.
siya kadukan? Kung wala ikaw tinamit, wala ikaw di panahon, mga kabutuan, magtugo attention sa Word of God. Hallelujah. So, rin siya kita nagatubo. Abi niyo, ang pagkadlog gali sa Ginoo, nag-grow man. Hindi ko mga kabutuan automatic, magbago sa Ginoo, may fear of the Lord and Lord. No. May proseso. So, dapat mga kabutuan, hallelujah, sa katanong na dapat magtubo alagaan. Ang laman mga kabutuan, hallelujah, para magtubo ang atong nga pagkahadlok sa Diyos. And kung ito applying, it's true. We learn more about the nature of God, His ways, and our role as creature. Tanan na bagay dapat tunan, dapat istudyuhan. Tanan nga butang matunan. Diba? Sabi niyo, maging ang mga manners, our Jim-Apsi, kinatunan, okay, our attitude, our habits. Tanan ni ang mga butang, hallelujah, matunan. Pero pinakamanami, mga kaputuan, hallelujah, ang mountain process na ginahimo sa mga kabataan, dapat sa time din na nag-grow, mga bata pa nang hinatuduan na mga kaputuan sa tanan ng mga bagay mamayan. Tuduan sila kung paano mag-respeto sa mga manang, sa mga nanay, sa mga tatay, sa mga manang, sa mga manong. Hindi ba may isang tao? Kung namuri ang mga kaputuan na hallelujah, ang ginafit natin sa mga kabataan, ang sabihin ng dalawang bata mo, kamaan mo respeto. Matawag siya tao, naging pabakil na mayan, ay marespeto. Palampakan natin ang atong bibig. Okay, diyan kita sa Deuteronomy, mga kaputuan, hanggang sa Deuteronomy. Gather the people together. Deuteronomy 31, verse 12 up to 13. Gather together the people, men, women, children, and the stranger that is within thy gates, that they may hear and learn the fear of the Lord your God, and observe to do all the words of wisdom. Diyan natin makita mga kaputuan, hallelujah, nga ang sikreto mga kaputuan, hallelujah, sa pagkabangon, ang pag-orient, ang pagtulog, yung mga kaputuan, na-instill sa mind of the heart, sa mga Hudyo, mga kaputuan, mga katawan sa Diyos, sa pasimula, mga kaputuan, ang kinahanglan nga, tuluan din sila. Halin mga kaputuan, hallelujah, na natin katao, bata. Young people, may nanay, tatay, mga malang, ginatingpunkin mga kaputuan na ginatuluan sila. Ginahambalan sila mga kaputuan na mamatigil. Kag mag-learn kung paano magkahandog sa Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Pamangkin importante mga kaputuan, hallelujah. Ini nga pagkabundok, makita natin mga kaputuan, hallelujah, nga ang mga katawan ng isang Diyos, mga kaputuan, hintigahan, in-instructional, mga kaputuan, hallelujah, na dapat maging matulungan ng tanan. Hambang sa Deuteronomy 6:4, here is Israel, the Lord your God is one Lord. Kagang tanan, mga kaputuan, hallelujah, nga pagpanudok, naging tugro ka ng mga kaputuan, pakilala sa ilang nagkaisahanan nga Diyos, hallelujah, kung paano sila mga kabutuan ginigay sa ilang mga ginikanan, nga ang pulong mga kabutuan, nga pakilala sa Diyos na ang Diyos isa lang, ginbutang sa widya mga kabutuan ginsulat sa noo, ginhigot, maging sa andang mga alima mga kabutuan, hallelujah, ina nga pulong mga kabutuan na napakilala, nga pamati Israel, ang inyong Diyos, nag-aisahanan ng Diyos. Kung sinimbisan ang matabo, mga kabutuan, hallelujah, pakayon ka kundol, pasudlol sa drum o paligitan, mga kabutuan, pagwa ka mga kabutuan, Diyos! Isa. Sino ang nangaran? Si Jesus. Ang walto kayong kakabataan dito sa Sunday School sa Kanaan. Di ano naman si Mary? Kung si Jesus na namin ang
Diyos. Ano may talas nila? Hindi po ba problema? Mary as Mary. Kinanglan, i-explain mo na kami yan. Patahag mo na kami yan. Sa mga kabataan, ang mura na dapat ang mga kabataan natutuan din, mga kabataan. Hindi ko maghambal na may sa Facebook kita, ginatutuan. Dapat ginafalo up ang kabataan sa balay, mga giniganan. Kinanglan, giyahan, tutuan sa tanan na bagay, mga kabataan, pakilala sa Diyos ang atong standard, panundugan atong, ang atong mga kabataan, hallelujah. Mapagkabuhi na naayon sa kabataan, pagsunod sa pulong sa Diyos. Ang tanan na palatukuran sa Diyos dapat itudlogin mga kabutuan, hallelujah. Kaya hindi sa tanan na panahon dyan sa tupat ng bata mo. Mag-aabot ang panahon. Gagawa yan. So kung kulang mga kabutuan sa pagtanong, bagiya mga kabutaan, ano ang buwa sa mga kabutaan? Ngayon, hindi tanan nag-work out. Kung sa ibang lugar mga kabutuan, wala. Hindi tanan mga kabutuan ng mga kabataan nagpangita simbahan para makasimba. Pero kung di mo riyan, itubuan mo riyan mga kabutuan, itinistiro mo sa may kagasahal, mga kabutuan daon sa importante. Ang fellowship, hallelujah, ang pagtiripon, ang pagsimba mga kabutuan, hindi lang mabuhi, mura ang simba. Kaya mura na naging kabutuan. Talapakan natin yun. Hallelujah, hallelujah. Consider God's creation. Nataw natin mga kabutuan ang expression, mga kabutuan, hallelujah. Sang kaayo ko pa managla sa Diyos para may dahilan kung nga dapat kita magkahandog sa Diyos. Kung nga dapat natin respetuhon kapalanggaon ang Diyos. Amen. Nataw natin mga kabutuan, when we look around at God's creation, the majesty of towering mountains, natawanin lang mga kabukidan, paano mo i-picture out mga kabutuan, hallelujah. Kung din drawing o kung may tao na naghimo o kung nagpundar lang, kahit talaga may mga man-made ng mga mountains o hills na ginahimo sa mga lugar, sa mga lugar, mga kabutuan na maka-award o makasarap. Pero mga kabutuan, ang aton dyan, ang mga kabukidan, mga kabutuan media sa antiki, bakit man-made po yan ang mga kabutuan. Hindi tao ang naghimo kariya, kundi creation sa Diyos. Bagay mga kabutuan na dapat natin lang tawon kaya acknowledge sa salamatan ng Diyos. Wow! Hallelujah! How magnificent the Lord are! How wonderful! Hallelujah! Daw ano ikaw, kagamhanan na amazing na Diyos! Hallelujah! Na ang tanan na makita namon, ang tanan na mga creation ni mo, expression mo daw ano ikaw nagapalangga ka namon. Hallelujah. The expanse of oceans with their high tides and low tides. Sabi niyo mga kabutuan, ang dagat, nagabahol pagit, nagalapat pagit. Lalo na mga kabutuan sa mga lugar na naka-experience ka mga, ano tawag ka dyan? Dito pala sa may, naka-experience mga kabutuan ka mga, portika baskog mga kabutuan na ginakadukan na nagkaramatay ng mga tao mga kabutuan, hallelujah, tungod sa portika taas. Nagkadabok at ang bukit bahol mga kabutuan ang mga tawag ka dyan mga kabutuan, ang storm na nagpatay kapag ikalakad ng mga tao. Expression mga kabutuan, hallelujah. Paano natin i-explain niya na nag-expand pagit? Ang expansion sa dagat nagalapad pagit. Makahambang ito mga kabutuan, ang subat na nagagamay. Hasta mga kabutuan na lalagyan na notice nyo, dito ang subat sa araw mga kabutuan. Tulad mga balay nito. Gipagtabunan nito mga kabutuan. Ang munang na Diyos ko handa sa delikado kung wala tayo tubig. Delikado kami yan mga kabutuan, hallelujah. Pero ang oceans, ang dagat, nag-expand. Habang nagbuhay, nagbahol, naglapad, ang mura nga ginamutangan ng dagat, guide, diti mga kabutuan, kay may tendency kung maglapad, pagit na maglapad, mag-expand, pagit mga kabutuan, hallelujah, ang mga dagat. So, Richard, hindi mapaadhag kung paano
Lalo na si Ma'am Helen. Ay, sus! Grabe ang mga babes. Mga babies. Tikarako, mga kabutuan, mga hindi ko pa nakita ang iba ng mga tanong. Lagi na post. Ako lang hindi mapaagahan mga kabutuan. Yung mga budak na di na nagharapin ng ibang sa abroad. Kaya puti ka mahal. Gusto ko mandaan. Garinakit mahal. May hatak ko. Hindi ko afford. Hindi ko masarangan. Magastos ako lang sa mga tanong. Mananam na lang ako. Puro chichirikas. Puro lang chichirikas eh. Kung ano lang ito, kung ano lang ito eh. Hindi ito ka na lang. Basta importante nila. Amen? Pakantin natin si Jesus. Pero i-share nyo yung mga babies. Tumatong-gatong ko. Amen. Aba, sino hindi gusto i-bless now? Diba? Bisa na mga bagay mga kaputuan pag ituglo, daw namin siguro mag-reviews, no? Bisa na mga bagay mga kaputuan, siyempre blessing mo yan. Pagpakamaayo mga kaputuan, ang marami na. Paagin ito yung pag-iam, sa kabilitate, ikaw, kalantaw, ikaw, mga tanong, kalantaw, ikaw, mga kaputuan, ang mga kahoy, ma-appreciate natin ang Diyos. Kasi tanong nila, creation sa Diyos. Expression mga kaputuan, hallelujah, rason, para magkakadlog kita. Anak po natin na may katapatan ng Diyos. Palakpakan natin si Jesus. The brilliance of the sun. Sige nga, paano nila i-explain mga kabutuan? Mas masanap pa bala ang sulok ng tiko kaysa sun, mga kabutuan? Ang murang itawag ay haring araw. Hari, kaya wala di makatutong ka ng kasama. Paano na-explain? Sige nga, mga scientists, nagpapakambog mga kabutuan, nag-boast ang mga scientists, mga kabutuan, sa ilang mga discovery, mga invento, yung mga scientists, mga kabutuan, grabe. Doon halos simbaho na sa iban. Ang galing, ang tabi mo sa mga scientists. Pero pamangkot, diin naghalin ang utok sa scientist. Kanan ba? Diin naghalin ang galing, ang dunong sa tao. Sa tao, tanda natin nga tanan na hinalinan mga kabutuan. Kumura nga, kung ang tao mga hindi na magbulag-bulag o magpabulag-bulag, balik sila sa Diyos. Balikan nila ang ilang creator na among hinalinan sa tanan ng bagay. Tanan ng bagay. Hallelujah. Kung nangahanga ang tao sa inimbento sa tao, tungkol sa katiting na utak sa tao, kung ginahangaan sa tao, ang tao, mas labaw, dapat hangaan sa tao ang Diyos. Kaya ang Diyos, mga kabutuan, is the source of everything. Siya, mga kabutuan, ang bukal. Ginalinan ang tanan ng mga bagay. Palapakan natin ating Panginoon. And the glory of our galaxy. We can catch a glimpse of how awesome our God is. Grabe. So the first revealed is mighty power through nature. Ang revelation, mga kabutuan, sa gawong sa Diyos, paagi sa mga nature natin nakita, so that the people would learn to fear the Lord. Diyan makita natin mga kabutuan ng tanan na nag-exist, ang tanan mga kabutuan na nakita, pag ina-enjoy sa tao, ang tanan mga kabutuan na laluyang mga batong sa tao, ang mga isda na atong ginakaw, ang mahilig sa seafood mga kabutuan, tanan na galing sa dagat. Sino naging mo sa dagat? Tao? Hindi. Diyos pa rin. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Sa mga butang mga kabutuan, hindi dapat na napatag sa tao mga kabutuan. Hallelujah. Na may ginhalinan ang tanan ng butang. Pag dapat i-acknowledge sa tao. Hallelujah. Kaya kung paano ang Diyos na-create ng mga bagay, paagi sa iyang pulong mga kabutuan. Hallelujah. Kayang-kaya ang Diyos. Hallelujah. Ang tanan ng butang para lang makahadlok ang tao sa Diyos. The thought of God's
judgment on sin should strike fear into every heart. Grabe. Kung hinahanglan mga kabutan, mga bagay ba na, hallelujah, na ano siya magkapakudog sa tao para makita nila mga kabutan, kakahadukan nila ang Diyos. Nadumduman niyo ang experience, mga kabutan, hallelujah, ni Moses. Sang si Moses nakipag-istorya sa Ginoo sa Mount Sinai, mga kabutuan, hallelujah, pag naog ang glory. Grabe kasanag mga naga-spark o buksin mo mga kabutuan. Hindi lang spark mga kabutuan, kundi ito kasanag ang brilliance ng glory, the glory of God. Sa ang Diyos naghambal mga kabutuan, hallelujah. Sa ang Diyos nagtuturo, sa Ten Commandments mga kabutuan, hallelujah. Mabuti ka na yun dito ang Diyos na napag-istorya kay Moses. Nagkauyong mga kabutuan ang lupa. Grabe mga kabutuan, hallelujah. Kung saan mabuti ka, baskog ang power mga kabutuan. Na dito, nagkudod ang mga Israelita. Nahadlot ang mga Israelita sa Diyos. Naghambal sila kay Moses. Moses, ikaw na lang makipag-istorya sa Diyos. Kung anong mensahe na gusto ipaabot sa Diyos, ikaw mag-relay, Moses. Tungod, pasig mapatay kami kung ang Diyos ang maghambal ka naman. Palakpakan nato ng atong Ginoo. Isa ka bagay mga kabutuan na nilingapot ang makudog sa mga katawan o sa mga Israelita that time mga kabutuan. Hallelujah. Nagturo ng Diyos ang Ten Commandments. Mga alumanay na mga tao. Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart. Tanan mga kabutuan, hallelujah, ng mga kasubuan, i-mention sa Diyos mga kabutuan. Grabe mga kabutuan, hallelujah, nagadagoog kang nagakudog mga kabutuan, nagalinaw ang buhay. Process ng Diyos. Limag lang sa Diyos. Hambal ni David sa Psalms 88 verse 16, David used strong words to describe God's judgment. Thy fierce wrath goeth over me, thy terror have cut me off. Ano David? Kaya sa Diyos, ang balpangan pa sa upan, mayroon na lang, mabuti na lang ang Diyos, mapagpasensya, mahaba, may long suffering, may temperance. Sabi niya kung nagkataon na ako ang Diyos, sabi niya sa upan, nako, isang pasaway mo na, balik ka mo sa pulpulong. Balik ka mo sa hangin. Amen? Grabe. Ganun ang description ni David sa Diyos, mga kabutuan. Hallelujah. Tungkol naman, anak ko, paano ang Diyos magalit? Habang ni Apostle Paul, mga kabutuan, spoke of God's judgment, 2 Corinthians 5:10-11, the judgment of God towards sinners. Sa nagkakabuhi lang sa sada. For we must appear before the judgment seat of Christ, sa white throne judgment, that everyone may receive the things done in his body, according to that he hath done, whether it be good or bad. Sa musinigong mga anak sa Diyos, knowing therefore the terror of the Lord, we persuade men. Dapat hindi lang natin paglantawon na always God is love. The gentle touch of God, the moving of the Holy Ghost, very gentle mga kabutan, hallelujah. Kabatsagan natin, hallelujah. May kanta rin naman, Lord, please move me with compassion. Move me with your presence, with your love. Amuri ang mga kabutan, kadali na kita mga kabutan, gambal sa Ginoo. Lord, banduga ako. Ay, very gentle ang Diyos. Hallelujah, very loving ang Diyos. Ang pamaagis ang Diyos sa iyong mga anak, mga kabutan, mabatsagan din natin mga kabutan, natamaan ka ng tamaan ka gentle. Tamaan mga kabutan ka
nga ang mululang daw nato, He is a God of judgment. Siya ang Diyos sa kahulugan. Sa mga tao na hindi matinunganon, sa mga tao, mga kabutuhan na wala ipagsunod, mga tao, mga kabutuhan, hallelujah, hindi seryoso sa pagpangalagad sa Diyos. Nako, delikado. Makahalalong mabutang hambal, mga kabutuhan po, hallelujah. Knowing therefore the terror of the Lord, ganun ang Diyos. Galit ang Diyos. The terror. Kita niyo ang teacher na terror? Ako kauna, may teacher ako na daw bilang galit, bro. Nagapamanang ka, no? Isang mga tamang to experience kaya, pero tungkol nakita ko daw ka-terror na ako. Duntin pa kang dahil ng eskwila. Dahil alam kaya nga nakapang nakapagtakang kaulong-ulong sa dalawang ka-esquilahan, mga kantuan. Kaya tungkol niya, ako sa akong teacher. Pero, Diyos ko namin, ako parang balaman na naman ka dyan. Ito manimpong siguro ako sa kainat. Dahil pinandot ka na ako pang marayaan. Ano ay han? Kung ko bahala na, bisa hindi ko basa. Ang pagkamaan ni nanay ng tatay, 40 ako, kapraisga. Kung saan ako, studios ako, kapraisga ako. Kaya dyan, early in the morning, mga kapatawin, aga pa, kapataw, kanipos ka na, eskwila, mga kapatawin. Suksong yung uniform here. Very good din yung student. Wag ka, pagkabot sa eskwelahan, mga kapatawin, sugod, utang ka na, tuto sa dalawang eskwelahan, mga kapatawin, may tubig to, may suba, may ulong-ulong. Punatok ka ng ulong-ulong. Tapos, pag recess, wag man ako to, nagmagsipang. Yung mga classmate, kung raman tiga pamangkot, raman tingo to kaina, raman. Asipan, tagang ito, madal kasipan, madal ako. Di lang yung raman ko to dahil kasipan. Tapos, recess, mga sagot na sa klase, balik man ko sa akong klase, mga kabutuan, sa dalawang kaisilahan. Panakot ka ulong-ulong. Hindi nyo na magsundo na. Pinayaran si Pastora, kaunga ko, panakot ka ulong-ulong. Kadyan, Pastora na. Doon si Duterte. Kung ni Duterte, si Duterte! Ang may grades na 75. Nakagans up. Kung na ma-president ikaw. Grabe yung challenge. Ang 75 kung mag-grades, kaya kinikinan mo ng anak nakaugali yung experience. Parang pakalbi natin si Jesus. Oh, hallelujah! Balik kita mga kabutuan, hallelujah. Babylonian king, Belshazzar, received a message of warning from God. Daniel 5 verse 5 up to 6. He saw the part of the hand that wrote. I-summarize ko na ng mga kabutuan. Kita-kita, nasaksihan din mga kabutuan ni King Belshazzar, mga kabutuan, ang alimagin sa Diyos na gasulat, natugro warning mga kabutuan, hallelujah, direktamente mga kabutuan sa wall. Nagsulat ang abot sa Diyos. Sa verse 6 mga kabutuan, King's countenance was changed. Ay, nag-change ang itsura, hari mga kabutuan. Kung sinimon, kinulbaan ang hari, and his thoughts troubled him. So that the joints of his loins were loose, and his knees smote and against. Ano? Nagabugwaan na yung mga kabutuan ng tuwod. Nagakuldog mo! Si King Belshazzar, mga kabutuan. Kung sino nagapakita, mga kabutuan, bisan ka unbeliever! Bisan masino ka, bisan hari ka, mga kabutuan, dapat ka mahadlok sa Diyos. Nagakuldog sa Diyos, mga kabutuan, hallelujah. Kung nakita niya ang Diyos mismo ang nagsulat sa wall, mga kabutuan, sa warning against sa hari. Ang muli mga kabutuan, hallelujah. Abing ang Diyos na kita makita mga kabutuan, hallelujah. Bisan pa ka rin ang dangki. Ang dangki, mga kabutuan, ginamit sa Diyos magtulong mensahe sa hari, mga kabutuan. Ay, kung kaisa, mga kabutuan, mga hari, anong tingganin na tao, wala, no respector person. Wala, tingin na pamatian. Hulatong pa nga ang bangki, ang sapat, ang ibong Diyos, para magtulong mensahe, warning, mga kabutuan.
na gusto sa Diyos, ikapaabot, kung paano ang Diyos gawin sa ginahimong tao, mga kabutuan. Mula doon ka natin na sulat ang Diyos sa wall, mga kabutuan, na ipakita ka natin ang alimas ang Diyos na nagasulat kung paano ang galit sa Diyos sa ginahimong tao. Kaya dapat makahandog kita sa Diyos. Palakpakan natin ang Diyos. Matthew 28 verse 3 up to 4. The tomb keepers. Kita niyo mga kabutuan na Lelia, ang nagabantay sa tomb ni Jesus. His countenance was like lightning, and his raiment white as snow. Ang una niya, mga kabutuan niya nakita. Hallelujah. Kasi Jesus, mga kabutuan, nagbangon sa anong tomb, sa anong pansyon, mga kabutuan. Hallelujah. And for fear of him, the keepers did shake and became as dead men. Siguro nakita mo na tao na ikaw lang din sila, tapos kita mga kabutuan na si Jesus ang bangon, tapos porti ka puti, gaipat mga kabutuan, porti ka sana. White as snow ang raiment ni Jesus. Nagkudog mga kabutuan ng tomb keeper. Kag nalipon, kaya makita ko na naguntay. Naguntay naman, naguntay mga kabutuan, hallelujah, na daw patay. Sa sobrang nakahalo. Isa tutulak, countenance ng King Jesus. Ako lang ito mga kabutuan, hallelujah. Nakita ng mga portikasanan, mga countenance sa ating Ginoong mga kabutuan, porti ang kahalo. Conversion Paul sa Acts chapter 9 verse 5 to 6. On the way to Damascus, he said, "Who art thou, Lord?" Sang nag-struck ang gin-strike ka light alin sa heaven mga kabutuan na hallelujah nag-igo kay Apostle Paul, Saul of Tarsus mga kabutuan, anong natabo? And he said, "Who art thou, Lord?" Sino ka ba na Ginoo? Kahit ako na naman, God mo. I am Jesus, whom thou dost confess. It is hard for me to kick against the faith. Ako sa Jesus, na ginahingabot mo, pamati mga anak sa Diyos. Kung magpagamit kita sa Diyos, anuman, kung may mga handong kita, hallelujah, magamiton kita sa Diyos, hallelujah, tandaan natin mga katawan sa Diyos, hallelujah, Richard, kaupon ni mo ang Diyos. May Diyos na mag-aapin ka natin mga kabutuan. Tungkol rin dyan nakita sa experience ni Paul mga kabutuan. Hallelujah. Nga ang mga Christians na ginagas ni Paul para pamatyan at pahirapan. Pagprisuhon. Ano ang balik Jesus? It is hard for you to take against the truth. Kaya mga kabutuan, hallelujah, porti nagkatulog si Paul. And he astonishing, trembling in astonished, said, "Lord, what wilt thou have me to do?" Ano bala ang dapat ko pagahimuon? Ang time mga kabutuan, ang encounter wala ni Paul kay Jesus, sa instruct ka na yung mga kabutuan na liliyak tingasana ka rin sa langit, automatic na bulag si Paul for 3 days. Yung bulag siya sa Diyos. Grabe ang kakibot ni Paul. Na-astonish si Paul mga kabutuan na nagakudog. Ano ang himuon ko? Ano ang gusto mo na himuon ko, Ginoo? Pusilingon mga anak sa Diyos. Kinahanglan pa ba na mga kabutuan maka-experience ito? Kapag yung experience ni Paul mga kabutuan para matauhan ang tao ang maghambal, ano ang himuon ko, Ginoo? Kung kaisa mga kabutuan, hallelujah, doon sa wala lang ka naton. Grabe mga kabutuan, hallelujah. Takatangan ng kalibutan. We are now in the perilous days. The perilous generation. Hambal mga kabutuan ng Timothy.
Kadya walang patawad, mga kabutuan, hallelujah. May mga young people, mga kabutuan, na nagakinamang, na tulad, nalagyo kay tatay na. Nalagyo sa tatay. Tungod manyakis ang tatay. Darwa ka drama. Sige mga gabi, nakikinig ka pero sa atong pangalan. Nga daw hindi mo lubos maisip. Ngayon na, nagasabi sa pangsabi na, makahin mo ang tao ka, mura ka magduman ng mga kabutuan ng kasalanan. Hindi na napakasalang nila. Sa andang kabayo, sa andang ayam. Ay, ano nga utok sa tao? Di pa sabihin na utok na sa utok ka ayam? Hindi naman ikatanong ba niya, Teros? Ay, karoon. Di pa sabihin mo utok mo sa ayam? Napakatao ka na dahil. Pangayua sa Diyos. Sabagay, sa minahimos ang tao mga kabutuan, utok ayam. Utak ayam mga kabutuan. Tungod, mapatutin mo sa sapat mura ka lang. Ano mga klase gugma rin? Ito bro ko dyan na yung gugma. Grabe na din mga kabutuan. Karumalduman na ginahimo mga kasalanan ginahimo sa tao na nagpakita mga kabutuan na wala, example ka sa Diyos. They don't know God. Atin nyo ang paghimo sa kasalanan sa tao pakilala na wala sila makakilala sa Diyos. Wala ginandamaman kung ano ang maging resulta, konsekwensya, bunga, kung ano ang definition o description sa hell. Kaya nagpinagusto na lang sila sa mga kasalanan yung ginahimo nila. Kung itong shining light, mga kabutuan, hallelujah, sa tong at tong keeper, mga kabutuan, na nalipang na daw halos patay na sa sobrang nakahadlok na daw nakita ko mga daw na frozen siguro. Tapos natumba mga kabutuan, ay so diretso lipon, ulat-ulang-ulang, anong buhay ito. As death, sinon, hindi pa naman total patay. Di kung nakahadlok ka ng isang doon, sa lalim lang, social ni Jesus. Kung kinulbaan ka dito sa libog na nagtubo ang Diyos na 10 Commandments, nagakundog ang mga katawan sa Diyos, natawan nyo nga, tumahari mga kabutuan, hallelujah, na halos maubahan mga kabutuan, kay nagkarabukto siguro ito ang kasautan niya mga kabutuan, sa sobrang akundog na mga kabutuan sa 5 na nagasulat sa warning sa Diyos. Hindi pa nagsalita ang Diyos. Sulat pa lang to. Nag-shine pa lang ang Diyos. Natawan ng mga kabutuan. Hallelujah. Wala pa ang Diyos maghambal na nagtamenti sa tao mga kabutuan. Hallelujah sa yung judgment. Nagkakundog na ang tao. Palapahan natin ang Diyos. Kaya ang mga kabutuan na grabe ang dedication, grabe ka-faithful si Apostle Paul, mga kabutuan, grabe mga kabutuan, hallelujah, ang pagtublo ng kabuhay sa Ginoo tungkol sa iyong personal encounter sa Diyos, mga kabutuan, on the way to Damascus, ang iyang conversion. Di dyan natin makita, mga kabutuan, hallelujah, kapag bahil gali ang karanasan mo sa Diyos, bahil man, bukat man ang iyong pagpangalan sa Diyos. Ang inyong katapatan sa Diyos. Ang mga Kristyano, napaisinisigo laki, mayad ng sanda, mayad man makasimba, mayad man hindi. Mayad man magapamatik mga kabutuan, pero nag-aanggi, nagatagos sa piyakatali niya. Amuri ang mga Kristyano na wala sa personal experience sa Diyos. Wala ma-develop ang fear of the Lord. Wala mag-learn. Kaya hindi ang mga tao may pagkahadlok sa Diyos. Ay,
Magudod ka. Magpinsan mga kabutuan. Hallelujah. Baka naka-enjoy kita sa pagpahamahal mo sa Diyos sa Diyos. Pero tandaan natin, kung hindi ka magpapili, maging consistent, maging matapat sa Diyos, mabago ang fierce wrath sa Diyos. The wrath of God. Simple lang. Tulad, we are now suffering the wrath of the people. Ang atong tulad nga kaso sa kadyang panalano ng mga kabutuan, hallelujah, ang ginimensyon to kaina. Ang mga kabutuan mo, 40 karaka na. 40 karaka. Pandemic. Not pandemic. Plan na ato na. Nakaplastar na tanan. Ang tanan na program sa Antichrist. Nakaplastar na. Kaya mga kabutuan, pasulod na kita sa cashless society. Wala na cash. Kaya ang iba, mga kabutuan, bangko na lang, credit card, ano na lang ba? Pasulod na kita ng darian. Tanan ba ang mga kabutuan na sa promisiya. Nakul ano ang nakahanabo sa kabutuan. Pagkatapos mga kabutuan, hallelujah, habang tulad pwede pa credit card, magamit, magabot ang time, wala na sa inyong meron. Ridyaran either sa noo o sa inyong. Mamakal ka, lima mo naman. Okay. So, wala na. Ridyaran kita sa pinaka-ultimatum. Abi ko mga kabutuan, kung naman pagtikadasig ang programa sa Antichrist, mga kabutuan. Pagsunod mga kabutuan ko mga virus na rin. Abi ko, ano ang pinakauna ang mga SARS na to? Ang mga nauna ito mga viruses na to? Totoo lang dito mga kabutuan, dito na ang program, kaso lang understanding pa. Pero Richagin naging kung saan pa, Richagin na fulfill. Nakita na very effective ang COVID-19. Na halos ang tanan na gakunto. Biro mo, ang balbang na doktor sa isang kalugar. Ang pinakatutuod na record, thousands lang. Pero ang sa report, kamamidya, hundreds of thousands. Exaggerated na report. Sa ano nga kabangdanan? Para magdudod ang tao, mabrintan ang tao, magpabaksin. That is the purpose of the Antichrist. Kapag may vaccine ka na, hambal mga kabutuan sa nagpadala ka naman sa ka-source. Pastor to ang nagpadala. Si Pope Francis, naga-declare mga kabutuan, tulad, nga ang paghimo sa sala, hindi realize, o dahilan na hindi ikaw makasulod sa langit. Okay lang kung mapagsala ang tao. Abi nyo kung ano ang pinakabahal na sala, na hindi makasulod ang tao sa langit, kung hindi ikaw makapag-vaccinize. Kung hindi ka mag-take sa vaccination, hindi ka makasaka sa langit. Okay? Siguro pa sa utong na, kanunoy mga parinting mga Katoliko. Kanunoy siyang they are deceived and being deceived. Grabe nakit mga kabutuan, hallelujah. Nga ang partikadasig mga kabutuan ng program ni Antichrist. Tungod, short na lang ang time. Short ang time. Mga kabutuan, hallelujah. Pero abi nyo, bintahadya ka natin. Bintahadya sa mga tao nga wala kang batong sa Ginoo. Pero sa mga tao nga nagbatong sa Ginoo, ang mga sa wala pang mabaptize sa Holy Ghost, wala pang makalisip ng Holy Ghost, siguraduhan, higit na makabatong ka mo sa Holy Ghost. Palakpakan natin mga tawin. Amura passport natin palangit. Silyo kasi na eh. You're sealed by the blood of the Lamb. Kapag silyado ka na sa Holy Ghost, mga kabuto,
mag-abot mga kabutak, tunog sa trumpeta, automatic kasama ka sa rapture. Pero sigurado na ito, ng kabuhin na ito, sa ayon sa kabuhin sa Diyos, para ang Holy Ghost makapagiging mga kabutuan. Kaya kung kaya Holy Ghost filled ka, sa rumaan, sa lutuan, mga kabutuan, pag hindi mo ma-maintain ang spirituality, hindi mo ma-maintain ang right na kabuhin na ayon sa kabuhin sa Diyos, may tendency na maglayas ang Holy Ghost. Hindi mo pagkataman ang iyong kabuhin. Palakpakan natin natin ang iyong. Hallelujah! Sa Revelation, mga kabutuan, hallelujah! Revelation 1:17. Si John D. Bilal. Ipakita mga kabutuan kay John D. Bilal sa Isle of Patmos. Hambal mga kabutuan sa Diyos, ang walang ang apostol na wala mag-agi sa matali. Kaya i-reveal sa Diyos na mga kabutuan, hallelujah, through vision, kung ano ang mga kanabukan, kung ano ang heaven. So, Ridya mga kabutuan, we mentioned, and when I saw him dito sa heaven, sa nakita niya si Jesus, I fell at his feet as dead. Sinong portihandok? Ridya, bibigyan pagkakita na kay Jesus. And he laid his right hand upon him. Okay? Fear not. Hanggang ni Jesus, I am the first and the last. Revelation 1:8, I am the Alpha and the Omega, the beginning, the ending, says the Lord, which is in which was and which is to come, the Almighty. Kana ang una, kang urihin. Kag siya magabalik. Sino ang nagambar na magabalik? Si Jesus. Ang una mga kabutuan, hallelujah, makinahanglan hit. Makita natin mga kabutuan na dyan, mga tao nga dyan, mga kabutuan, so hindi na respeto o reverence nila sa Diyos. Nagalipon sa na, nagakutog sa na mga kabutuan, hallelujah, sa presensya sa Diyos. Ang walang tutuon mga kabutuan. Sabi ng mga kabutuan, hallelujah, ang pagkahadlok sa Diyos. Hindi ito mga kabutuan, tungod nga naman, ano mo na yung pero, hindi. Tutuon nga may kahadlok ikaw sa Diyos, hadlok ka maghimog sa sada. Hadlok ka makumit sa mga bagay na makapasubo sa Diyos, na makapag-provoke sa Diyos. Hadlok ikaw magsuway sa kabubuton sa Diyos, tungkol mataas ang inyong respeto sa Diyos. Palakpakan natin ang ating Disciples, Mark chapter 4, verse 41, when Jesus killed the storm, they feared exceedingly. Sa nakita nila mga kabutuan, hallelujah, na si Jesus maturugan sa bangka, mga kabutuan, pero ikapaskog ang balon. Hallelujah, kaghangin kinubaan, sanda nabugtaw si Jesus, kaging saway mga kabutuan ng storm. Nakudod ang mga disciples and said one to another, what manner of man is this? Ano maklase tao dyan? Si Jesus. Bisan ang mga alon kagang hangin nagasunod. Kaya purti mga kabutuan ang kahadlok sa mga disciples sa atong Ginoo mga kabutuan, hallelujah, kaya dito na rin ang nakita nila mga kabutuan, hallelujah, na hindi lahog-lahog ang tao makaimaw nanda. He is God at the same time. Siya Diyos. Okay, dito kita mga kabutuan ng hambal sa Deuteronomy chapter 14 verse 22 to 23. Pinangamintindihan natin at the same time, thou shalt truly tithe all the increase of thy seed. Sa verse 23, thou shalt eat before the Lord thy God in the place which he shall choose to place his name there. The tithe of thy corn, thy wine, thy oil, thy firsting, thy herbs, and thy flocks, that thou mayest learn to fear the Lord. Sabi ko nga ang mga kabutuan, hallelujah, na ginawa bilang natutuwa natin. Tungod isarari ang mga kabutuan sa mga bagay para makita ang atong kahadlok sa Diyos. The purpose of giving tithes is to learn to fear the Lord.
Diyan mga kabutuhan, hallelujah, para mapakita natin na may pagkahadlo kita sa Diyos. May pagrespeto kita sa Diyos. Kaya naman natin mga kabutuhan, hallelujah, na ang mga bagay, ang tanan mga kabutuhan, hallelujah, ang mga butang, nagaling sa Diyos. Part of walking in the fear of the Lord is acknowledging that God is in control of every aspects of our lives, including our resources. Hindi dyan makita mga kabutuhan ng tutuod kung nagalakad kita mga kabutuhan ay pagkahadlok sa Diyos. Pag-acknowledge ng Diyos nakakontrolar sa tanan ng bagay. So why worry? Ang Diyos ng ako, ang Diyos na tuglo, ang Diyos na tuglo strength, ang Diyos na gagiya, tanan mga kabutuhan na rin sa Diyos. Kung ikaw iya sa Diyos, ay hani alaw sa Diyos mga kabutuhan, tungkol sa inyong tuglo, magsaban ikaw, magantos ikaw, mamulubi ikaw, ikabaligtaran, ang ginabless, ang nagatuglo. Kagtandaan nyo, ang tithes, hindi ato iya sa Diyos. Ano man na iya sa Diyos, holy, banal. Abi yung mga kabutuhan, ang pagsunod, ang paghimo, ay yung mention dyan ang tanan, ang mga produkto, kasapatan, pamangkot. Kaya siya, na-tights na mga kabutuhan sa atong income. Baka mamaya, ginaibo pa natin, pati ang mga kina-offer natin, gina-less po natin sa atong tithes, without, hindi nyo pag-convert sa ibang bagay, mga kabutuhan ng tithes, hindi po rin ang trabaho. Tanang hangaw, magkabal, praise the Lord. May inutang ang Diyos para mag-manage kaya ang mga bagay. So, huwag pangunahan ang Diyos. Kaya in this blessing, basic maging curse. Ano rin, wala na sa iba mga kabutuhan sa patakaran o mamaagi ang Diyos para i-bless kita through our giving. Palakpakan na itong atong giving. Wala ko kamaan ka mga faithful, nga tithe giver na nag-imon. Kasi lang mga kabutuhan ang pabili mo faithful na Diyos. Wala. But silinong, kung dinahimo natin niya, kung nagasunod kita sa instruction sa pulong sa Ginoo mga kabutuhan, may kahadlok na sa Diyos. May mataas ka na respeto sa Diyos. Kinalantaw mo ang kanang iya sa Diyos. Ang Diyos na nag-take control sa kanang bagay. Nainsigihan mo ang inyong mga ginahimo. Ang Diyos ang nagagaya. Hambal mga kabutuhan na lalaki, there is a saying, when you make money your God, it will plague you like the people. Kung imuon mo na Diyos ang imong kwarta, maging hangin ko yan. Maging salot ko yan. Kanina, kapareho sa dinamika. Maging plague o in-curse ng Diyos. Tanan niya nakakaw si praise the Lord. Say, diyan mga kabutuhan ng Diyos. Mga saying mo diyan mga kabutuhan na lalagyan na ginapakulito ko para mga kabutuhan na lalagyan maintindihan natin. Mga matuod mga kabutuhan na lalagyan at tanan na ginhambal sa Diyos. The real measure of your wealth is how much you'd be worth if you lost all your money. The measure of your wealth. Kaya apod kung maubos na yung kwarta. Ano ang assurance mo? Ito, tika lang ang record sa Biblia, mga kabutuhan na Biblia. Ang mga manggarahan ng mga kabutuhan niya ng ilimon. Kapag sura matiba nga para naging parapitan ang Diyos, kaya naubusan na. Grabe mga kabutuhan na Biblia. Tanan ng mga katawan sa Diyos. Na naging matapag sa Diyos, magiging blessed. Kasi mga kabutuhan na mga importante ang fear of the Lord.
the whole duty of man. Ang dami ang pulong pagkahandog sa Diyos. Kaya mo diyang pinaka-obligasyon sa tao. For this is the whole duty of man, for God shall bring every work into judgment, whether it be good or whether it be evil. May kahukuman. Ano man ang hindi mo natin? Kung mayan, reward, then ang judgment. Kung malaot, white wrong judgment. So choose. Anong klase judgment gusto natin mabago sa Diyos? Dima, giving up rewards, or white wrong? Makahalap pero mga kabutuan ngayon, dintahala po sa mga anak sa Diyos. Hambal sa Matthew 10:28, fear not. Hallelujah. Fear not, which kill the body, but are not able to kill the soul, but rather fear him which is able to destroy both soul and body in hell. Hindi ka mo mahadlok sa mga nag-destroy, nagapatay sa laman. Hadlokin nyo ang makapatay sa kalag kag sa lawas, kag makatakbo sa ating kalag sa buwan. Palakpakan natin ang ating gulungan. Revelation 21:8, but the fearful and unbelieving shall have their part in the lake of fire, which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Revelation 21:8. Ang mga tarantado sa mga bagay sa kalibutan, tarantado sa mga nagkakanabo sa kalibutan, tarantado mga kabutuhan, hallelujah, sa posibleng mga kabutuhan, hallelujah, mga nakita, nasaksihan, o ano man ang mga bagay, nataranta. Korte ang kulba, korte ang nervyos. Halos magka-trauma, pero wala mahadlok sa Diyos. Sa mga tarantado, hindi sila pwede sa langit. Kaya wala kita magbatang sa Espiritu sa pagkahandog. Kung hindi Espiritu sa kaisog. Kaisog ang Holy Ghost na kapaisog sa mga anak sa Diyos. Ano ang kahalukan natin? Ano ang kahalukan natin? Jesus Christ and to die is vain. Ano hadlok na? Mabuhay na patay kay Kristo kita, mga kabutuhan. Ang mula na kung ano nga ang Diyos na kakontrolan sa tanan na bagay, mga kabutuhan. Hallelujah. Maging matapat kita sa Diyos. Maging hinadbukod kita sa Diyos. Kahaloki ang Diyos na baw sa kanan. Unaha ang Diyos na baw sa kanan. Palangga ang Diyos, sunda ang Diyos. Para makita ang mataas na respeto. Nadalog na respeto. Ginatubro natin na takos lang para sa Diyos. Tandaan natin mga anak sa Diyos. Wala na ito sa tina-expect pa mga kabutuhan. Hallelujah. Tangan ng mga bagay, bayaan natin dyan. Bayaan natin dyan. Bayaan natin dyan. Pero, ang mahalaga, mga bagay, may himuan natin sa Diyos. Sa kasambahan, only one life, how soon it will pass. Only what's done for Christ will last. Ang atong mga binuhatan, ang ulang di ang mag-last forever. Ang atong mga pagsumod, ang atong kahadlok sa Diyos, ang atong katapatan sa Diyos, ang pagsumod natin sa bugos, mga kabutuhan, mga kalooban sa Diyos. Hallelujah! Mga anak sa Diyos, hindi kita mahadlok sa anuman mga bagay, mga kalabong sa kalibutan. Hindi rin aparahan natin para mahadlok kita. Ang dapat ang ginalupin sa ron, mga kabutuhan, respetuha ang Diyos. Sunda ang Diyos. Hallelujah. Magpagayon sa tanan ng mga bagay na ginakautan sa Diyos. Palangga ang Diyos. Para makita na you have that fear of the Lord in your lives. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Kaya natin sa bagay na dapat alalahanin mga kabutuhan kung gintugyan natin yung surrender natin ang tanan sa Diyos. Why worry? Ano pa ang ialam? Relax, anak. Sabi ni Jesus, sagot kita.
Stay faithful. Sunod lang. Sunda ang akong kabubuto. Maging matinungalan sa atong mga tulong. Habang kita nagapiyong sa atong mga tao, mga kabutuhan, hallelujah. Jesus, please come forward. Hallelujah. Pag-aambang ka. As we worship, continue to worship in God. Yes, masisaon natin, isogs natin. Palapit natin ang atong mga kagalingon, mga kabutuhan, hallelujah. Hindi nga habang nababasa ako mga kabutuhan, hallelujah. Sila yung mga punong mga kabutuhan. Grabe, papangikot sa Diyos. Sa kamamala ko sa Diyos, Lord, kung hindi mga tao, kung ang imo mga katawan na nagkundog kanino, Ginoo, hallelujah. Na maghahandog sa imong limon, sa imong pulong, Ginoo, hallelujah. Yung doorkeeper, hallelujah. Nalito, that's dead, hallelujah. Tungod sa pagkahandog niya sa imong presensya, sa imong countenance, Ginoo, hallelujah. Kung si John Bibigaw, hallelujah.
malapit sa ating Ginoo mayroong pagpurok. Walang demonyo nagapurok. Hallelujah. Sa ating Ginoo, how much more kita man nagapurok sa ating Diyos na mayroong pagsulog. Come on, worship our church and feel the Holy Spirit. At naghandog sa Diyos malapit sa iyo.